Hello and good day. Ako si Mrs. Lim. Nandito tayo ngayon sa San Pascual, Batangas, sa Lucia Farm upang mag-share ng konting kaalaman tungkol sa pagbibreed at pagpapadami ng flower horn, pag-aalaga. Ang flower horn ay family ng cichlid. Ito ay galing sa Africa, sa North America. Actually, ang flower horn ay composed of different kind of fishes. Hindi siya talaga natural. So, siya ay artificial. Ibig sabihin, pinagsama-sama ibang klaseng isda para mabuo ang flower horn. Ang flower horn medyo territorial siya. Kailangan kung mag-aalaga kayo, solo lang siya. Bago carnivorous. So, ang kinakain niya usually, yung mga live food. Ang flower horn kasi, according sa mga Chinese belief, nagbibigay siya ng luck. So, ito'y lucky fish, ano? Nagda-drive siya ng mga evil spirits. Kung may alaga kang flower horn, ito ay nagbibigay ng swerte sa loob ng bahay. So, ang flower horn, hindi lang magandang alagaan, ito ay lucky pa. So, sa lahat ng mga isda, isa ang flower horn sa pinaka-saleable at maganda. Ang character niya, mahaba. So, yung flower horn kasi, may mga Chinese character yan sa sides. So, yung iba, mga Chinese, marunong bumasa ng character, may ibig sabihin siya. Merong for happiness, merong for wealth, merong for luck, merong for marriage. Depende sa mga flower horn. Kasi, bawat character, walang pareho. Every character is distinct. So, iba-iba ang ibig sabihin ng mga signs ng character ng flower horn. So, kaya ang mga Chinese, gusto nilang mag-alaga ng flower horn. Bukod sa markings niya, yung Chinese character, madaming flower horn, lumalaki ang ulo. Pero ang paglaki ng ulo kasi depende din sa lahi. Kung magandang lahi ng flower horn mo, kagaya ng mga Thai Sisi, naglalaki ang ulo niya. At saka ang kulay niya, maganda. Iba-ibang kulay na bright ang mga colors. Kaya ang flower horn, sikat. Actually, madali lang alagaan ng flower horn. Kailangan lang pumili tayo ng magandang lugar na malakas ang supply ng tubig. Ano? Pwede itong alagaan sa earthen pond, pero dapat maganda ang drainage system. Sa concrete tank, kagaya nito, at sa aquarium. Pero sa aquarium, medyo matagal nga lang ang paglaki. Ang ano lang, basta maganda ang supply ng tubig mo, yung lugar, i-disinfect mo muna bago mo ihulog ang fry mo. At ang feeding mo, ang supply ng pagkain. Dapat madami kang supply ng pagkain, lalo na kung live bearer ang ipakakain mo. So once na nakakuha na kayo ng site na pagbibreedan ninyo, ang susunod naman po natin ay ang construction ng ating pond. Although pwede din po tayong mag-breed sa aquarium, pero mas maganda po sa pond kasi mas mabilis siyang lumaki. So ang stocking density po ng flower horn is 2 to 300 price per square meter. Sa amin po, ang ginagamit po namin, ang ginawa po namin ay 5 meters by 10 meters at may lalim po ito na 1 meter.
Ang ginagamit po namin, ang ginagawa po namin, linalagyan namin ng lupa para mas mabilis lumaki. Kung sa iba naman po, pwede namang concrete pond lang, walang concrete tank, walang lupa. Depende sa inyo kung anong kakayanan ninyo, pwede namang mas maliit, basta ang ano niya, 200 to 300 lang per square meter. Sa aquarium kasi, ang stocking density sa ng fry, kasi ginagawa namin, pag itlog, 50 gallons, Then, pag nag-hatch na siya, isa-separate namin sa 100 gallons. Pag yung free swimming na siya, stock, mga siguro, depende sa dami ng fry na mapipisa. Kasi kung maliit ang breeder mo, konti lang, mga 200 lang. So, pwede na yon sa 100 gallons. Meron tayong option. Pwede tayong mag-breed. At kung gusto din naman nyo na medyo yung iba nahihirapang mag-breed, pwede kayo mag-grow out na lang. Bumili kayo ng fry sa reputable breeder. Then, ihulog nyo na lang sa pan para i-grow out. It will take you 3 months para mabenta ang flower horn. So, in our case, kailangan matuto muna tayo ng breeding para kung sakali, nasa sa inyong choice kung anong gusto nyo. Pero, bibigyan namin kayo ng konting view ng pagbe-breed ng flower horn. Sa ngayon, ang sikat na at saleable na flower horn ay ang Thai CC kasi lumalaki ang ulo, straight ang character niya, at saka maganda ang kulay niya. So, ang natin, dapat kung bibili tayo, mga medium size na para nakikita mo na nakalabas na ang ulo, kita mo na agad ang kulay, nakalabas na ang full character niya, para at saka kung maaari, piliin natin yung pure ang breed niya. Kung maaari, pumili kayo yung wag matulis ang nguso, yung medyo maigsi lang ang nguso niya. Dapat ang scales niya makintab, pearly, wala siyang sakit, walang ick, walang white spot, at saka ang galaw niya, balanse. Ang head niya, balance sa body niya. So, kailangan, lahat ng yan, iti-take natin into consideration para maging maganda ang labas ng ating mga fry. So, kailangang alagaan natin siya 3 to 6 months before breeding, So, pag-aalaga naman, maintenance, if you're going to use it for breeding, kung maaari, wag nating pakainin ng mga hormones, mga color enhancer, head developer, kasi yon nakaka-alter ng pag-reproduce nila. Kung sa aquarium, dahil doon tayo magpapalaki, kailangan siphon natin every other day, water change tayo, huwag tayong bababa ng 50%. So, papakainin natin 2 to 3 times a day with ordinary floating pellets. Mas maganda kung live fish, lalo na kung malapit na siyang i-breed, Kung mga 5 months, mas maganda ang live food kasi mabilis magkarga ang ating breeder. Kaso lang, pag nagpakain kayo ng live food, importante, mag-water change kayo kasi baka magkasakit ang isda natin. Pwede din ipakain ng mga hipon o kaya may nabibili ding dried na shrimp. Pwede din yon. Pwede din yung, ako kasi malimit ako magpakain ng bloodworm. Yung mga bulate na nabibili din yon
na mas maganda yung magpakarga. Kaso lang, ang ano niya, kailangan talaga pag live food, water change. Yun ang pinaka-importante. Masipag kang magpalit ng tubig after eating. So once na ready na, ang breeder, ang babae, medyo nangingitim na. Pero mas maganda siguro magkasama na sila sa isang aquarium. Yung babae at saka yung lalaki, no? Then, lalagyan lang natin ng division. Hintayin na lang natin sila na mangitim na. So, once na nangitim na siya at nagtutuwad na, naglilinis na yung babae, so that's the time na lalagyan na natin siya ng kanyang itlugan. Compared na sila sa unang lagay mo, medyo natural lang yun, nag-aaway sila. Medyo naggigirian, ano. But later on, magiging friend na sila. Makikita mo, hindi na sila nag-aaway. Pero kung sakali, ilang araw na nag-aaway pa rin, siguro hindi sila vibes. So, kailangan palitan natin ng iba yung breeder natin. Either palitan mo ang babae or ang lalaki. Kung ang babae nangitim na at nangitim na parang tilapia, ano, at lumabas na yung kanyang sex organ, lalabas siya na parang ballpen, kataba, mamamaga na siya. Pag pumaga na siya, pwede na nating tanggalin ang division. So, pwede na silang pagsamahin at ilang oras lang mangingitlog na yon.